Magandang araw mga mahal kong mag-aaral! Kamusta na kayo? Narito muli si Teacher Alpha upang magturo sa inyo ng mga bagong aralin. Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa pangungusap, ang simuno at ang panaguri. Kung gusto mong matuto, simple lang ang iyong gagawin. Panoorin mo lamang ng buo ang ating video. Mga bata, alam niyo ba na araw-araw ay gumagamit tayo ng mga salita, kataga at pangungusap upang magpahayag ng ating damdamin? Halimbawa na lamang kapag tayo ay maglalaro o makikipag-usap sa ating kaibigan. Kapag tayo ay bumibili, tinatanong natin ang halaga ng isang item. At kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating magulang o sa ibang tao, gumagamit tayo ng pangungusap sa ating komunikasyon o pakikipag-usap sa iba. Teka muna, alamin muna natin kung ano ang ibig sabihin ng pangungusap. Mahal kong mga mag-aaral, lagi niyong tandaan na kapag sinabi nating pangungusap, ito ay grupo ng mga salita na may buong diwa o kahulugan. Ang pangungusap din ay mayroong buong kaisipan at kahulugan na nagbibigay ng buong mensahe ng ipinahahayag. Ano naman kaya ang kaibahan ng pangungusap sa parirala? Alam mo ba? Kapag sinabi nating parirala, ito ay grupo ng mga salita at kataga, ngunit walang buong diwa. Ibig sabihin, wala siyang kahulugan. Halimbawa nito, sa dulo ng bandang hapon, ang bata sa bahay, wala siyang direktang mensahe. Narito ang ilang halimbawa ng pangungusap na inihanda ko para sa inyo. Unang pangungusap, mapula ang mansanas. Ito ay pangungusap na mayroong kahulugan. Agad nating nauunawa ang ibig sabihin. Ikalawang halimbawa, makulay ang bola. Agad nating naunawaan ang ibig ipahiwatig ng pangungusap. Ikatlo, malikot ang elepante. Mayroon itong pinag-uusapan at mayroon namang nagsasabi ang tungkol sa pinag-uusapan. Ikaapat, maganda ang mga bulaklak. Madali nating maunawaan ng pangungusap na ito sapagkat kumpleto ang kanyang kahulugan. Isa pang halimbawa, masarap maligo sa dagat. Halimbawa rin ito ng pangungusap. Isang dapat nating tandaan, ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Kapag sinabi nating bantas, ito ay maaaring tuldok, tandang pananong o tandang padamdam. Mga bata, alam nyo ba na ang pangungusap ay may dalawang bahagi? Ang isa ay tinatawag na simuno at ang ikalawa naman ay tinatawag na panaguri. Ngayon ay aalamin natin at ituturo ko sa inyo kung ano ang kaibahan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng simuno? Kapag sinabi nating simuno, ito ang siyang pinag-uusapan sa pangungusap. Maaari itong pangalan o maaari itong panghalip. Ang simuno ang siyang bida sa pangungusap. Maaari siyang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. At hindi lang yan. Kapag sinabi natin na simuno, ito ang gumagawa ng kilos sa pangungusap. Siya ang bida. Halimbawa, mapula ang pakwan. Ang simuno o ang pinag-uusapan ay ang pakwan. Ang pakwan ay isang halimbawa ng pangalan. Ngalan ito ng prutas o pagkain. Ikalawang halimbawa, kulay pula ang puso. Sa pangungusap na ito, ang simuno o ang pinag-uusapan ay ang salitang puso. Isa pang halimbawa,
Matataba ang mga baka. Ang salita o ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito ay ang salitang mga baka. Ang mga baka ay halimbawa ng pangalan ng hayop. Ang kambal ay masaya. Sa pangungusap namang ito, ang simuno o ang pinag-uusapan ay ang salitang ang kambal. Halimbawa ito ng pangalan. Si ate ay magtatanim sa bukid. Sa pangungusap naman ito, ang pinag-uusapan ay si ate. Ito ang simuno at ito ang pangalan sa ating pangungusap. Kapag sinabi nating simuno, ito ay maaaring sumagot sa tanong na sino at ano, kagaya ng mga halimbawang pinakita ko sa inyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng pangungusap at ito ay ang tinatawag na panaguri. Ano nga ba ito? Kapag sinabi nating panaguri, ito naman ang naglalarawan o nagsasabi tungkol sa simuno. Ito ang nagsasabi ng kilos na ginawa ng simuno o naglalarawan tungkol sa simuno. Ang panaguri ang sumusuporta sa kaisipan na ipinahahayag ng simuno upang maging buo ang kahulugan nito at madaling maintindihan ng bumabasa, ng kausap o ng makarinig. Narito ang ilang halimbawa ng panaguri. Ang cake ay masarap. Sa pangungusap na ito, ang panaguri ay ang salitang masarap. Ito ang sumusuporta sa kaisipan upang maging buo ang kahulugan. Ano ang cake? Masarap. Ikalawang halimbawa, ang guro ay nagpapaliwanag. Ang panaguri rito ay ang salitang nagpapaliwanag. Ano ang ginagawa ng guro? Nagpapaliwanag. Ito ang panaguri. Karagdagang halimbawa pa. Matulin ang bus. Ang salitang panaguri dito ay ang salitang matulin. Ito ang sumusuporta sa kaisipan. Ano ang bus? Matulin. Bagong luto ang cupcake. Sa pangungusap na ito, ang panaguri ay ang salitang bagong luto. Inilalarawan niya ang cupcake. Ano ang cupcake? Bagong luto. Isa pang halimbawang pangungusap. Ang magkaibigan ay masaya. Ang salitang masaya ay ang panaguri at sumusuporta siya sa kaisipan. Ano ang magkaibigan? Masaya. Mabango ang lotion. Sa pangungusap na ito, ang panaguri ay mabango. Inilalarawan niya o sumusuporta siya sa simuno na lotion. Ano ang lotion? Mabango. Naglalaro ang mga bata. Sa pangungusap na ito, ang panaguri o sumusuporta sa kaisipan ay ang salitang naglalaro. Ano ang mga bata? Naglalaro. Natutulog ang pusa. Ang panaguri ay ang salitang natutulog. Inilalarawan niya kung ano ang ginagawa ng pusa at sumusuporta siya sa pangungusap upang maging buo ang kahulugan nito. Ang simuno at ang panaguri ay magkatambal upang makabuo ng isang pangungusap. Hindi maaaring mawala ang isa sa kanila sapagkat hindi ito matatawag na pangungusap dahil mawawalan ito ng kahulugan. Ang simuno at panaguri ay maaaring magkabaliktad ng pwesto o ayos sa pangungusap, ngunit hindi ito nakakaapekto. Ang mga simuno ay maaaring makita sa unahan o sa hulihan. Gayon din naman ang panaguri, maaari siyang nasa unahan at maaari din siyang nasa hulihan ng pangungusap. Ano man ang kanilang posisyon, hindi ito makakaapekto sa pagbuo ng kaisipan at pagbibigay ng kahulugan sa pangungusap. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Sana'y nagustuhan nyo ang aralin na itinuro sa inyo ni Teacher Alpha sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Para
sa karagdagang mga impormasyon, aralin at detalye, maaari niyong bisitahin at i-like ang aming Facebook page at ang aming YouTube channel. I-search lamang sa Facebook ang Teacher Ann Alfaro. Huwag niyong kalimutang i-like ang aming Facebook page. Maaari niyo rin kaming bisitahin sa aming YouTube channel. I-type nyo lamang ang Team Ruwan TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated kayo sa mga video lessons na aming i-upload. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa mga susunod nating aralin. Miss pa po sa inyong lahat. Paalam!